Sabi nila, ang dormitoryo raw ay parang maliit na mundo. Dito mo makikilala ang mga taong makakasama mo sa tuwing wala ka sa bahay. At dito mo rin mararamdaman kung gaano kahirap at kasaya ang buhay estudyante. Pero para sa akin, may isa pang dahilan kung bakit naging espesyal ang dormitoryo. Dahil dito ko nakilala si Ethan Cruz. Unang gabi ko pa lang nun sa dorm. Medyo may kaba at saya yung nararamdaman ko. Parang freshman ulit. Maleta yung dala ko. Pero pakiramdam ko, dala ko lahat ng kaba sa buong mundo. Pagpasok ko sa room 204, nandun siya. Nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at nagbabasa ng libro. Tahimik lang, para bang walang dumating. Hi bro, ako pala si Adrian, roommate mo. Sabi ko. Pilit na nagpakumbaba pero may ngiting hindi ko may paliwanag. Dahan-dahan siyang tumingin. Malambing yung mga mata pero hindi suplado. Parang malalim na hindi ko agad mabasa. Ethan, sagot niya. Simple, walang dagdag, walang bawas. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa mismong sagot na yon, may kakaibang kumurot sa dibdib ko. Para bang sa unang sulyap pa lang, may lihim na agad akong gustong itago. Habang inaayos ko ang gamit ko, ramdam kong nakatingin siya paminsan-minsan at sa tuwing magtatama ang mga mata namin, mabilis akong umiiwas. Huwag ngayon Adrian, bulong ko sa sarili ko. Unang gabi pa lang, huwag kang patalon-talon. Pero paano ba ako hindi matitinag? Tahimik siyang tao, pero yung bawat kilos niya, yung paraan ng paghawak niya ng libro, yung pagsuot niya ng simpleng puting t-shirt at jogging pants, yung buhok niyang parang hindi sinasadyang messy pero ang ayos pa rin. Lahat yun, parang may sariling magic na pilit kong nilalabanan. Kinagabihan habang pareho kaming nakahiga, hindi ako dalawin ng antok. Narinig ko yung mahinang paghinga niya. Hindi ko rin alam kung bakit pero ang sarap pakinggan. Para bang musika na gusto kong ulit-ulitin. At doon ko unang tinanong ang sarili ko. Hanggang saan ko kayang itago itong lihim na nararamdaman ko para sa kanya? Sa unang gabi ko pa lang sa dormitoryo, alam kong hindi lang simpleng kwarto ang papasok sa buhay ko. May kasama itong sikreto, kaba, at isang damdaming hindi ko alam kung kaya ko bang ipagtapat balang araw. Ang tanong, handa na ba akong sumugal? Kung may tinatawag na unang gabi jitters, siguro ako yun. Kasi sa unang linggo ko pa lang sa dormitoryo, hindi na mapakali yung puso ko. At oo, dahil kay Ethan, hindi siya pala salita pero sa tuwing magsasalita siya, pakiramdam ko, ako lang yung nakakarinig. Minsan wala namang espesyal sa mga sinasabi niya. Pakipasa ng asin. O kaya, pwede bang pakigamit ng charger? Pero sa tenga ko, parang may himig. Isang gabi habang nag-aaral ako sa lamesa, bigla siyang lumapit. Adrian, may ballpen ka ba? Tanong niya. Dali-dali kong inabot pero sa bilis, hindi ko na malayang sabay naming hinawakan yung ballpen at ayun.
unang aksidente. Mainit yung kamay niya at saglit lang naman yun. Pero bakit parang lumampas sa balat hanggang buto? Mabilis kong binawi yung kamay ko. Ayun bro, gamitin mo lang. Sabi ko, napilit kinakalma yung sarili ko. Salamat. Maikli niyang sagot. Wala siyang kaide-ideya kung anong gulo yung ginagawa niya sa dibdib ko. Kinabukasan, habang nasa kusina ng dorm, natapon yung tubig na dala ko sa mesa. At syempre malas, siya yung nabasa. Bro, sorry. Halos matapon ko na rin yung kaluluwa ko sa sobrang kaba. Nagulat ako nung ngumiti siya. Ang tahimik na si Ethan ngumiti. Wala yun. At least tubig lang, hindi kape. Wika niya. At doon ko nakita yung ngiti niya ng malapitan. Hindi ako handa. Sobrang simple pero parang dumaan sa akin yung kuryente. Mula noon, parang sinusubok ako ng tadhana. Lahat ng simpleng aksidente, pagdikit ng tuhod habang sabay kaming kumakain, biglang pagtama ng siko sa mesa, o sabay naming pagbukas ng pinto. Lahat yun, parang pinipilit akong aminin na hindi na normal to. Pero hindi ko pa kaya. Hindi pa ngayon. Ang tanong ko lang, hanggang kailan kaya ako makakaligtas sa mga simpleng aksidenteng ito? Minsan hindi naman kailangan ng malaking pangyayari para gumulo yung puso. Minsan sapat na yung isang ballpen, isang baso ng tubig, at isang ngiti. Sa bawat aksidente lalo akong nahuhulog. Pero hanggang ngayon, lihim pa rin to para sa akin. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming dalawa ni Ethan yung nakatira sa dormitoryo. Marami rin kaming mga kasama. At sila yung dahilan kung bakit minsan parang piyesta sa hallway kahit 10 oras ng gabi. Siyempre, hindi rin naman nila pinalampas yung pagkakataon na nasa rin kami ni Ethan. Uy, Adrian! Sigaw ni Rapi habang kumakain kami sa common area. Swerte mo ha. Si Ethan yung roommate mo. Tahimik. Hindi istorbo. Hindi maingay. Hindi katulad namin. Napakamot ako ng ulo. Tapos sabi ko, oo nga, lucky me. Sagot ko. Sabay kindot kay Rapi. Pero sa loob-loob ko, kung alam mo lang kung gaano talaga ako kaswerte. Tsaka, lagi kayong magkasama kahit sa kusina. Sabay. Sa library, sabay. Sa hallway, sabay. Singit naman ni Kaloy. Sabay taas ng kilay. Nagtilian tuloy yung mga dormmates. Namula ako. Si Ethan wala man lang reaksyon. Kumakain lang na parang wala siyang naririnig. Pero nung tumingin ako sa kanya, nakasalubong ko yung mga mata niya. At seryoso, may bahagyang ngiti sa gilid ng labi niya. Para akong binuhusan ng mainit na sabaw. Di ko alam kung dahil nahihiya ako o dahil natutunaw na ako sa simpleng ngiting yun. Uy, Adrian, huwag kang kabahan. Biro ni Rapi. Kung may tinatago kayo, huwag dito ha. Baka mainggit kami. Sabay tawa ng lahat. Wala ah. Mabilis kong tanggi. Roommate lang kami. Pero ang problema, habang sinasabi ko yun, hindi ko mapigilang isipin. Kung totoo lang sana yung iniisip nila eh. Kinagabihan habang nag-aayos si Ethan ng gamit sa mesa, bigla siya nagsalita. Hindi ka ba naiirita sa kanila?
Kaya ito napalingon ako. Ah, sino? Si Narapi? Tapos tumango lang siya. Sabi pa niya, lagi ka nilang inaasar. Tapos ngumiti ako. Sabi ko, sanay na ako. Tsaka okay lang, basta kasama ka. Carry lang. Bigla siyang natigilan para bang hindi niya inaasahang masasabi ko yun. Kasama ako? Tanong niya. Mahina pero malinaw. Nagkibit balikat ako, pilit na nagtatago ng kilig. Oo naman, roommate tayo, 'di ba? Wika ako. Pero sa loob-loob ko, may isa pang salitang gusto kong idagdag. Roommate tayo pero sana higit pa. Minsan yung mga biro ng ibang tao nagsisilbing salamin ng lihim na tinatago mo. Ang tanong lang, kailan kaya magiging totoo ang biro? At aaminin ko na rin ang lahat. Isang gabi ng pag-aalaga. Hindi ko inakalang darating yung araw na makikita kong mahina si Ethan. Sanay kasi ako na laging composed siya, tahimik, matino, parang hindi natitinag. Pero isang gabi, pag uwi ko galing studio, nadatnan ko siyang nakahiga. Pawis na pawis at nilalagnat. Ethan, tawag ko. Agad kong iniwan yung gamit ko. Lumapit ako at hinawakan ko yung noon niya. Mainit. Sobrang init. Ang init mo. Bakit di ka nagsabi? Mahina siyang tumingin sa akin. Tapos sabi niya, kaya ko naman. Kaya mo kung matumba ka dito mag-isa. Wika ako. Hindi ko na napigilang sigawan siya ng konti pero halatang may halong pag-aalala. Agad ako naghanap ng bimpo, nilubog ko sa malamig na tubig at ipinatong ko sa noon niya. Nakaupo ko sa tabi ng kama niya, hawak yung palad niyang malamig. Doon ko naramdaman kung gaano siya kahina sa sandaling yun. Adrian, tawag niya. Halos pabulong. Bakit? Tanong ko na nakayuko sa kanya. Salamat. Napangiti ako kahit medyo mabigat yung sitwasyon. Ano ka ba? Roommate mo ako. Di ba? Natural lang. Pero sa totoo lang, hindi lang pagiging roommate yung dahilan kung bakit sobra ako nag-aalala. Gusto kong nandito ako sa tabi niya, hindi dahil sa obligasyon ko, kundi dahil mahalaga siya sa akin. Magdamag akong gising, pinupunasan siya, sinisilip kung kumakalma na yung init ng katawan niya. At sa bawat pagkakataon na dumidikit yung kamay ko sa kanya, pakiramdam ko, lalo akong nahuhulog. At nang tuluyan na siyang nakakatulog, napatingin ako sa mukha niya. Payapa, maganda. At doon ko na ibulong na hindi ko kayang iparinig. Kung alam mo lang, ikaw lang yung lihim na hindi ko matatakasan. Minsan hindi mo malalaman yung halaga ng isang tao hanggang sa makita mo siyang sa pinakamaselan at pinakamarupok sa paningin mo. At ako sa gabing yun, hindi na ako na makapagtakip. Si Ethan hindi lang basta kasama sa dorm kundi siya yung dahilan ng bawat tibok ng puso ko. Matapos ang ilang araw na may lagnat si Ethan, unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Pero siguro dahil sa nagbabadya pa rin yung ulan sa labas at malamig ng hangin, nagpasya siyang huwag munang bumalik sa klase. Dito ka lang muna bro. Ako na yung bibili ng pagkain sa labas. Sabi ko habang inaayos yung jacket ko. Tumango lang siya. Salamat Adrian.
Pagbalik ko sa dorm, nakita kong mahimbing siyang natutulog. Hindi ko na rin siya ginising at dahan-dahan akong naupo sa gilid ng kama niya para iayos yung kumot. Pero sa hindi ko alam na dahilan, bigla siyang dumilat. Nagtagpo yung mga mata namin at sa sandaling yun, parang tumigil ang oras. Adrian, mahinang tawag niya. Boses paos pero malinaw. Ay, gising ka na pala. Pasensya ha, ginising ba kita? Wika ako. Umiling siya tapos bago ko pa namalayan, hinila niya ng konti yung braso ko. Pwede bang dito ka na lang muna? Tanong niya. Mahina at parang nag-aalangan. At doon wala na ako nagawa. Humiga ako sa tabi niya. Magkatabi kami sa isang kama. Halos magkadikit yung balikat. Ramdam ko yung init ng hininga niya kahit malamig yung paligid. Baka isipin ng iba. Mahina akong biro. Pero ang totoo, ako yung naiilang. Tapos sagot naman niya, wala namang nakakakita. At sa katahimikan ng gabing yun, habang naririnig ko ang unti-unti niyang paghinga, may dalawang bagay akong naramdaman. Una, yung kaba na baka marinig ng puso ko ang sikreto kong tibok. Ang pangalawa, ang panalangin na sana hindi na matapos ang gabing ito. May mga gabing kahit wala kang sinasabi, sapat na yung katahimikan para magsalita ang puso mo. Sa unang pagkakataon, nakahiga kami sa isang kama. At kahit walang kumpisal na nangyari, alam kong mas lumalalim ang lihim ko kay Ethan. Akala ko ang pinakamalaking lihim ko ay kayang manatiling nakatago, pero mali ako. Dahil minsan kahit anong ingat, may mga sandaling muntik nang mabunyag ang lahat. Pagkatapos ng gabing magkatabi kami ni Ethan sa kama, naging mas iba yung kilos ko. Mas conscious, mas maingat pero mas nauhulog. At siguro nga, halata na rin ng iba. Isang hapon, nasa common area kami. Sabay na kumakain ng instant noodles. Tahimik lang kami pero sa mga mata ng kasama naming dormmates, ibang-iba yung dating. Uy, grabe oh. Parang kayo lang ang nasa mundo ah. Sigaw ni Rapi. Tapos nagkatawanan yung iba. Baka may something na, bro. Hirit pa ni Kaloy. Napakunot noo ako, pilit na tumatawa. Loko kayo, wala to. Pero ang mas kinabahan ako, si Ethan, hindi agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin, diretso sa mga mata ko, bago niya binaling ang tingin sa mangkok niya. Doon ako kinabahan. Anong ibig sabihin nun? Kinagabihan habang nag-aayos kami ng gamit sa kwarto, bigla siya nagsalita. Adrian. Tapos ito napalingon ako. Bakit? Totoo ba na wala lang yun? Wika niya. Napatigil ako. Ano? Yung sinabi nila Rapi na parang may something. Wika ulit niya. Parang tumigil yung hangin para akong natuyuan ng laway. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ano kasi, roommate lang tayo, 'di ba? Tanong ko, napilit nakangiti. Pero sa mga mata niya, para bang naghahanap siya ng sagot na iba sa sinabi ko. Para bang may hinihintay siyang kumpisal. At bago pa ako makapagsalita ulit, biglang bumukas ang pinto. Mga bro, inuman tayo sa baba. Sigaw ng dormmates.
Naputol yung usapan, napahinga ako ng malalim pero sa loob-loob ko, may iniwan na siyang tanong na hanggang ngayon, hindi ko pa kayang sagutin. Minsan, hindi ang tanong ng iba ang pinakamahirap sagutin, kundi ang tanong ng taong gusto mong pakinggan ang totoo. At ako sa gabing yun, munti ko nang masabi ang lahat, pero hindi pa ngayon. Hindi pa. Minsan ang dormitoryo ay hindi lang tahanan ng mga ingay at tawanan. Sa kalaliman ng gabi, nagiging saksi rin ito sa mga lihim na usapang hindi kailanman naririnig ng iba. Isang madaling araw, nagising ako dahil sa lakas ng ulan sa labas. Nang bumangon ako, nakita kong gising pa rin si Ethan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatanaw sa bintana, na para bang may iniisip na malalim. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko sabay lapit. Umiling siya. Hindi ako makakatulog. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik lang kami saglit. Pinapakinggan ang lagaslas ng ulan. At sa katahimikan parang mas lumalakas yung tibok ng puso ko. Adrian. Tawag niya mahina. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko dati. Wika niya. Tapos ito napatigil ako. Sabi ko, alin? Kung totoo bang wala lang yun? Wika niya ulit. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Eto na naman. Ang tanong na pilit kong iniiwasan pero hindi ko matakasan. Ngumiti ako ng pilit. Tapos sabi ko, bakit ba? Importante ba sa'yo? Lumingon siya sa akin at doon ko nakitang hindi siya nagbibiro. Seryoso ang mga mata niya at may halong kaba. Kasi kung meron man gusto kong malaman. Wika niya. Para akong napako. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin ng lahat pero natakot ako. Bago ko pa mabuksan yung bibig ko, biglang kumulog ng malakas. Napahawak siya sa braso ko. At sa sandaling yun, magkadikit kami. Sorry, bulong niya na mabilis na binawi yung kamay. Ngumiti ako kahit nananaginip pa rin sa loob. Sabi ko, okay lang, hindi mo kailangan mag-sorry. At sa gabing yun kahit walang malinaw na sagot, paramdam ko, unti-unti nang lumalabas ang emosyon na matagal kong tinatago. At baka siya rin. Hindi lahat ng sagot kailangan ng salita. Minsan sapat na yung isang tingin, isang hawak, isang katahimikan sa isang gabing yun. At alam kong may lihim na hindi lang ako ang nagdadala. Pagkatapos ng gabing yun halos umamin na si Ethan. Hindi na ako mapakali. Lalo lang akong naging conscious sa bawat kilos ko. At lalo ring lumakas yung kaba tuwing magtatama yung mga mata namin. Hanggang sa isang gabi, nagkayayaan ng buong dorm na uminom sa common area. Tawanan, asaran, kantahan, pero ako, kahit kasama, di ako mapakali. Dahil sa kabilang mesa, nandun si Ethan tahimik, pero panay ang tingin sa akin. Uy, Adrian! Sigaw ni Rapi. Ang tahimik mo ah. Wala ka bang lihim na gustong ikwento sa amin? Tapos ito nagtawanan sila. Baka tungkol sa roommate mo. Dagdag pa ni Kaloy. Natawa ako ng pilit. Loko, wala nga. Pero biglang tumayo si Ethan. Diretso siyang lumabas ng common area na parang naiirita. Nagpaalam agad ako at sinundan siya.
Nakita ko siya nakatayo sa hallway, nakatingin sa sahig. Ethan, ayos ka lang? Tanong ko. Tapos ito nilapitan ko siya. Bakit lagi mo sinasabi na wala? Sagot niya. Tapos hindi siya tumitingin sa akin. At ito napatigil ako, sabi ko. Ano? Tumingin siya ng diretso sa mata ko. Kanina sinabi mo wala, pero alam kong may nararamdaman ka. Hindi lang ako yung nakakakita, pati sila, lahat. Bakit kailangan mong itago? Wika ni Ethan. Parang biglang nawala yung ingay ng mundo. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko. Hindi ko na napigilan. Tapos sabi ko, kasi natatakot ako, Ethan. Natatakot akong umamin na matagal na kitang gusto. Nagulat siya, tahimik lang, at sa ilang segundo, gusto ko nang maglaho, pero bago pa ako makatalikod, bigla siyang lumapit at mahigpit akong niyakap. Adrian, akala mo ba ikaw lang? Bulong niya sa tenga ko. At doon sa unang pagkakataon, wala nang lihim. Ang lihim ko ay lihim niya rin pala. Sa tagal ng pagtatago, hindi ko inakalang pareho pala kaming may dinadalang sikreto. At ngayong nabunyag na, di ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako nag-iisa. Simula nung gabing yun, nag-aminan kami ni Ethan. Nag-iba na ang lahat. Hindi na ako naglalakad ng mag-isa papuntang klase. Lagi na kami magkasabay. Hindi na rin ako na tutulog na nakatalikod sa kanya. Madalas nagigising akong nakaharap siya sa akin at ramdam ko yung init ng balikat niya. Pero dahil pareho kaming takot na mabisto, kailangan pa rin namin mag-ingat. Sa harap ng mga dormmates, casual lang, roommate, magkaibigan, walang higit pa. Pero sa likod ng mga biro nila, may mga sandaling hindi ko mapigilan ng ngiti. Minsan habang kumakain kami ng sabay, pasimple niyang tinulak yung platong may ulam na alam niyang gusto ko. Minsan habang nasa library, dahan-dahan niyang itatabi yung upuan niya sa akin hanggang sa magdikit yung mga tuhod namin. At minsan, kapag magkasalubong yung mga mata namin, sapat na yung titig para sabihin ng lahat nang hindi namin masabi sa iba. Adrian, bulong niya minsan nung nasa kusina kami nang walang tao. Ang hirap pala magtago. Napatawa ko ng mahina. Tapos sabi ko, oo, pero worth it. Nagtagpo yung mga mata namin at hindi ko na napigilan. Hinawakan ko yung kamay niya. Mahigpit. Ilang segundo lang. Bago kami pareho matras nang marinig namin ang yabag ng mga dormmates papalapit. Uy, kayo na naman. Aba, inseparable talaga to. Wika ni Rapi. Ngumiti lang ako. Pilit na nagtatago ng kaba. Pero nung lingunin ko si Ethan, nakita kong nakangiti rin siya. Hindi pilit. Totoo. At doon ko na-realize kahit natatakot akong mabisto, wala na akong pakialam. Dahil sa bawat lihim ng ngiti namin, ramdam ko, tama ang pinili kong mahalin siya. Minsan hindi kailangan ng malaking salita para masabi ang totoo. Minsan sapat na yung mga lihim ng ngiti, hawak kamay, at titig na puno ng pangako kahit hindi alam ng iba. Kami, alam namin. Hindi ko inakalang darating yung araw na to.
Isang gabi ng Sabado, nagkayayaan ulit ang buong dorm para mag-inuman at mag-videoke. Tawanan, kantahan, biruan. Pero gaya ng dati, kami ni Ethan ang laging magkatabi. At doon na nagsimula. "Hoy, Adrian," sabi ni Rapi na may tama na ng alak. "Kung may sikreto ka, ngayon mo na sabihin para happy ending na ang SEM." At eto, nagkatawa na ng lahat. "Tama," sigaw naman ni Kaloy. "Huwag ka na mahiya bro. Kita naman namin may tinatago ka." Ramdam kong umiinit ang mukha ko. Gusto ko sanang mag-joke pero bago pa ako makasagot, biglang nagsalita si Ethan. "Gusto niyo marinig ang totoo? Ako na yung magsasabi." Tumayo siya, tapos seryoso yung mukha. Tumahimik ang lahat. Ako naman, muntik nang mahulog sa upuan. "Ethan!" Pabulong kong tawag pero tiningnan niya lang ako at doon para bang sinasabi ng mga mata niya, "Kaya natin to." Huminga siya ng malalim. Tapos sabi niya, "Matagal ko nang ka-roommate si Adrian at matagal ko na ring alam. Espesyal siya para sa akin." Nagulat ang lahat. May kumindat, may nagtawanan pero halata ang gulat nila. At bago pa ako makapag-isip, nakatayo na rin ako. Sabi ko, "Tama siya." Habang nanginginig yung boses ko. Pero totoo. Hindi ko na kaya itago. Oo, mahal ko si Ethan. Wika ako. Ilang segundo ng katahimikan tapos sabay-sabay na nagtilian at nagpalakpakan ng mga dormmates. "Oh, grabe! Kayo na pala talaga?" Wika ni Rapi. "Bagay naman kayo bro. All this time akala namin pinapahirapan nyo lang yung mga sarili nyo." Dagdag ni Kaloy. At sa gitna ng tawanan at palakpakan, tumingin ako kay Ethan. Nakangiti siya, totoo at payapa. At doon ko naramdaman, wala nang lihim, wala nang pagtatago. Sabi nila ang dormitoryo ay isang maliit na mundo kung saan natututo kang tumayo sa sarili mong paa. Pero para sa akin, ito rin ang lugar kung saan natutunan kong huwag matakot magmahal. Sa bawat aksidenteng pagdikit, sa bawat biro ng mga kasama, sa bawat lihim ng ngiti, dinala kami nito sa katotohanan na hindi lahat ng lihim ay dapat manatiling nakatago. At ngayong hawak ko ang kamay ni Ethan habang tinutokso kami ng lahat, alam kong ang lihim na ito ang pinakamasarap na ibunyag. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.